Kanamanin ng kwan. Magandang araw sa atin lahat mga kabayan. Panibagong trending na naman, panibagong issue na ating pag-uusapan. Isa po dito ay itong nangyari kay Kuya na Grab rider at ibinalita na rin ito sa GMA News mga kababayan po natin. Kung saan ay nagkaroon nga ng mukhang hindi pagkakaunawaan sa kalsada at imbis na idaan sana sa maayos na usapan, abay ang ginawa sa kanya nitong nakakotse ng Toyota, mga kababayan po natin, ay hinambalos nga si Kuya at ang kanyang cellphone ay kinuha pa, binasag una at kinuha pa nga. Mukhang naka-video ata siya kaya kinuha nitong driver nitong naka-Toyota, mga kababayan po natin. At napag-alaman nga ng Philippine National Police dito sa San Jose del Monte na ang tinutukoy pala nila na kaalitan nitong Grab driver na si Kuya, mga kababayan po natin, ay isa palang administrator aide ng LTO San Jose del Monte. At ayon sa rider, ay nakita niya na may baril na dala itong nakakotse, kaya hindi niya na hinabol umano, mga kababayan po natin, at natakot nga ito. At buti na lang at nabidyuhan ito ng concerned citizen. So ayon nga sa Grab rider ay hindi na ito magrereklamo dahil nagkaayos na nga sila sa presinto ng San Jose. Ngunit ang Philippine National Police ay kakasuhan pa rin itong lalaking kumuha ng kanyang cellphone at umano'y may baril. So kaugnay po sa trending video na ito, panoorin po natin mga kababayan. Plate number ini kailangan tama. Unag ka. Kasunod. Kanamanin ng kwan. Mamuhay din yung buya dyan. Ano yun? Anong issue yan? Grabe naman po si Kuya, yung may-ari ng kotse. Binagsak niya po yung cellphone nung O nga po eh. Nakita ko po nung pagbalibag niya ng cellphone. Wala po. Hindi, wala. Yung cellphone ni Kuya, binalibag niya. Kita ko. Kinuha nung lalaki. Nasa kanya hanggang ngayon? Pero hindi ko lang muna video yung pagkabalibag nung lalaki na sa cellphone ni Kuya. Sige, wait lang po ah. May baril po ba? Sige po. May baril po. Ayan mo Kuya, may marami naman po nakakita tsaka may ebidensya naman po. Tinulak ko ng paa. Binusinahan kami ng binusinahan ng bigit-gitong damay. Saan ko yan? Nandun ka naman pala. Okay naman pala, at least Kuya may witness na. Kaya kayo. Kasi Nakita ko po sa video yung plate number, pero yung pagkabalibag ng cellphone ni Kuya, hindi ko po nakuhanan. hinablot sa kanya. Nakita mo yung paghablot? Parating na kasi kami. Kami padaan kami, nakita ko, hinablot sa kanya, tapos biglang binalibag dito ni Kuya. Kasi nag-aaway pa sila, nagsusuntukan sila eh. Opo, nakuha ko po, na-video ko po. Patay yung plate number. So naiyak na lang itong rider ng Grab, mga kababayan po natin. Hindi natin alam kung ano talaga ang simula nitong kanilang away sa kalsada. Pero malinaw na agrabyado nga itong Grab rider dahil kinuha ng nakakotse ang kanyang cellphone. Baka nandun nga ang video kaya kinuha nitong isang driver, mga kababayan po natin, itong may sasakyan. Pero mga kababayan po natin ay kawawa nga kasi talagang nasaktan itong Grab rider at ayon nga sa kanya, biglang natakot ito nung makita niya na may baril pala itong driver na nakasasakyan nga, itong naka-Toyota. So mga kababayan po natin, at dahil dyan ay nag-report sa Philippine National Police sa San Jose del Monte itong Grab rider para malaman nga kung sino yung driver na yon na kumuha ng kanyang cellphone at kanyang nakaalitan. So obviously ang may kasalanan po dito ay yung nakakotse dahil siya ang tumakas. Kung hindi siya tumakas, ibig sabihin na wala siyang kasalanan, 'di ba? Bakit siya nagmamadali na tumakas, mga kababayan po natin, at hindi man lang inariglo itong kanilang
parang alitan nitong Grab rider. At ang matindi pa nito ay taga Land Transportation Office pala itong nakilala nga ng Philippine National Police na si Gregorio Glian umano, mga kababayan po natin. At dahil parang ayaw na ng gulo ni Kuya ay hindi na ito nagsampa ng kaso. Cellphone ni kuya na binasag. Yung baril eh, talagang matatakot. May threat din. Kasalanan ko yung sinira ko yung gamit niya, kaya feeling naman ako. Dahil po, isa din po akong anak na napakamanawin po sa magulang. Iintindihin ko po siya bilang tatay. So yun nga mga kababayan po natin, sobrang napakabait nitong Grab rider ano. Imbis na ireklamo niya, parang nangyari din doon sa bikers ano, na parang mas pinili niya na lang na makipag-ayos para wala ng gulo, wala ng poproblemahin. Ngunit ang ginawa nitong taga-LTO, mga kababayan po natin, ay talagang hindi makatao at ayon nga sa Philippine National Police dahil nakitaan ito ng baril ay aalamin po nila kung ang baril niya ay lisensyado at syempre kakasuhan pa rin nila kahit pa nagkaayos na itong dalawa dahil nabidyuhan nga na talagang tinakasan niya at kinuha niya pang cellphone nitong Grab rider. So ano na po ang nangyayari sa atin mga kababayan po natin? Mukhang dumadami ng kalbo ang talagang mainitin ang ulo siguro dahil sa sobrang init at dahil siguro may dalang barel. At mga kababayan po natin bilang isang Pilipino, ano ang inyong saloobin komento sa isyung ito? Dapat ba talaga na kasuhan itong taga-LTO na itong abusado o hayaan na lang ni Kuya? Tama ba ang kanyang naging desisyon na mas pinili niya na hindi na ituloy ang reklamo dahil nakipag-ayos na nga sa kanya itong taga-LTO, mga kababayan po natin. Comment na po sa ating comment section. Maraming salamat.